Katanungan galing kay Mr. Trustworthy. Trustworthy kasi yung pangalan sa kanyang social. So, ito ay mula sa mga masayang tanong. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. May katanungan po ako. Totoo po ba na ang grupong tabligh ay itinuturing na bid'ah? Sa aming masjid po kasi ay madalas may dumadalaw ng mga grupo ng tabligh at nagbibigay sila ng mga paalala o khutbah pagkatapos ng salah. Kung sakaling hindi po ako makikinig sa kanilang khutbah or sa kanilang bayan na sinasabi at lalabas na lamang ng masjid pagkatapos ng salah, magkakaroon po ba ako ng kasalanan? Ano po ang mas tamang gawin sa ganitong sitwasyon? Jazakallahu khairan. Okay. So, ma-justify natin inshallah na maayos itong katanungan na ito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapatid, no? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Una sa lahat, barakallahu fiik sa iyong tanong at naway dagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong pagnanais na sundin, no? Ang katotohanan ayon sa Quran at sa Sunnah. Ang tanong na ito, kapatid, ay nangangailangan ng katarungan o adal at pag-iwas sa pagmamalabis sapagkat maraming tao kasi ang nagkakamali sa paghatol sa mga grupo at mga individual bilang pangkalahatan. Kung kaya, ang tabligh ba ay bid'ah o ang grupo ng tabligh ba ay bid'ah? At magkakasala ba ako kung hindi ako makikinig sa kanilang bayan? For your information, ang Jama'at Tabligh o grupo ng mga tabligh ay hindi isang sekta na tahasang lumabas sa Islam. At hindi rin tama na sabihin na ang bawat miyembro or individually, each one of them, sa bawat kasapi ng grupo na ito ay ahlul bid'ah. Hindi rin makatarungan yun, no? Kasi may mga iba sa kanila na hindi alam, no? Walang kaalaman. Subalit maraming kilalang mga ulama ang nagpuna sa kanila dahil sa ilang pagkakamali sa manhaj, sa akida at pamamaraan ng dawa. At dahil sa paggamit ng ilang mahihinang hadith at mga kwento na walang sapat na katibayan. Dahil dito, ang tamang panindigan ay tinatanggap natin ang anumang naaayon sa Quran at Sunnah, solong na authentic ang Sunnah, at tinatanggihan naman natin ang anumang salungat dito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah An-Nisa, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kung kayo ay hindi nagkasundo sa anumang bagay, simple lang, ibalik ninyo ito sa Allah at sa sugo. Ibig sabihin, ibalik sa Quran at Sunnah. Kaya ang sukatan ay hindi pangalan ng grupo, hindi dami ng tagasunod o katanyagan ng tagapagsalita, kundi ang dalil mula sa Quran at Sunnah ayon sa pagkaunawa ng mga salafus salih. Ano ang sinabi ng ilang mga ulama hinggil dito? Maraming mga ulama ang nagpayo na makinabang sa mga kabutihan ng tabligh, ngunit mag-ingat sa kanilang mga pagkakamali. Kabilang sa mga nagpuna sa ilang aspeto ng Jama'at Tabligh, sina Sheikh Abdulaziz bin Baz, Sheikh Muhammad Nasruddin Albani, si Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, Sheikh Salih Fawzan at iba pa. Subalit hindi nila itinuring na lahat ng kasapi ng tabligh ay lumabas na sa Islam o hindi na Muslim. Ang kanilang pagpuna ay pangunahing nakatuon sa ilang pamamaraan at paniniwala, hindi sa lahat ng individual. So, magkakasala ba ako kung hindi ako makikinig sa kanilang bayan? Ang sagot ay hindi. Walang obligasyon sa Islam na makinig sa bawat bayan o talakayan pagkatapos ng sala. Kung natapos mo na ang iyong sala, ang iyong adhkar at may ibang kang pwedeng gawin, maaari kang umalis ng walang kasalanan. Kasi sinabi ng Allah, fattaqullaha masata'tum sa Surah At-Taqabun. Kaya't matakot kayo sa Allah ayon sa inyong makakaya. At sinabi ng Prophet sallam, innama ta'atu fil ma'ruf. No? Rawal Bukhari o Muslim. Ang pagsunod ay nasa mabuti lamang. So walang dalil na nagsasabing obligado kang manatili upang makinig sa bayan ng sinumang grupo pagkatapos ng sala. So ano ang mas tamang gawin?
Kung kilala mong may kaalaman ang nagsasalita at nagtuturo ng Quran at saka sunna, talaga yung tamang sunna, ay maaari kang makinig at makinabang. Kung hindi mo alam ang antas ng kanyang kaalaman, makinig ng may pag-iingat at suriin ang kanyang mga sinasabi sa liwanag ng dalil. Kung alam mong may mga maling itinuturo, maaari kang umalis ng magalang at walang pagtatalo. Kung may pagkakataong magtanong ng may adab at saka respeto. So mahalagang paalala na hindi rin tama na laitin ng mga tabligh, especially publicly, no? Individually, lalaitin sila o anuman. Pwede nating laitin, no? Yung mali sa tamang pamamaraan at makatwirang pamamaraan. O hindi rin tama na kutsain sila o gumawa ng pagkakawatak-watak sa masjid. Marami sa kanila ang may mabuting hangarin at nagsisikap hikayatin ng mga tao sa sala at dawa. Ngunit ang mabuting hangarin, tandaan natin, yung mabuting hangarin lamang hindi sapat. Kailangan ding maging tama ang pamamaraan ayon sa sunnah. Kasi sinabi ng Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira." Sa surah Yusuf, no? Sabihin mo, Muhammad, ito ang aking landas. Nananawagan ako, nag-aanyaya ako tungo sa Allah ng may malinaw na kaalaman. You know? Kaya, khulasatan ala dhalik, ang tabligh ba ay bid'ah? Ang sagot, hindi tama na sabihin ang buong grupo ay bid'ah o lahat ng individual na sumali o naging kasapi ay bid'ah. Ngunit may mga pagkakamali silang pinuna ng mga ulama. No? Kasi hindi lahat ng membro nila ay may kaalaman. Karamihan sa kanila ay walang alam. Lahat ba ng tabligh ay ahlul bid'ah? No? Hindi. Ang hatol ito ay hindi inilalapas sa lahat ng individual. So, obligado ba akong makinig sa kanilang bayan? Hindi. Magkakasala ba ako kung lalabas ako pagkatapos ng sala? Hindi rin. Ano ang pinakamainam? Makinig kung may pakinabang at tama ang itinuturo. Umalis ng magalang kung ayaw mong manatili. Okay? So, ang Muslim kapatid ay hindi dapat maging tagasunod ng mga grupo. Tandaan natin yan. Kundi tagasunod ng Quran at Sunnah ayon sa pagkaunawa ng mga sahaba radhiyallahu anhum. Kapag may narinig kang mabuti, tanggapin mo ito. At kapag may narinig kang salungat sa dalil, iwanan mo ito ng may kaalaman at magandang asal. Kaya sinabi ni Imam Malik rahimahullah, kullun yukhadu min qawlihi wa yutraku illa sahibi hadal qabr. Ang salita ng bawat tao ay maaaring tanggapin o tanggihan maliban sa may-ari ng libingang ito, at itinuro niya ang libingan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hopefully ay naging malinaw sa iyo ito mga kapatid. So Allahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.